Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Si Nopalpal mga kababayan ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, si Amy Marcos. Kasi di ba, sabi ni Amy Marcos sa pagboto na ng yes para sa archive, pag-archive ng impeachment case laban kay Sara Duterte, pagitan niya hindi na lang ninyo, palitan yung speaker ninyo dyan. Ayan sabi ni Amy Marcos, sa mga mahal kong kongresista, kaysa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal, bakit di nyo na lang palitan ang taong kayo naman lang ang pumili? Ano kaya kung ang speaker ninyo na lang palitan nyo? Sabi kanina sa press ko ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, walang rason niya to change House Speaker. Our ratings are higher than the Senate's. Tama. Yung Senado mga kababayan, talo na pagdating sa trust and performance ratings ng Kongreso. At yung ratings mga kababayan ni Speaker Martin, talo na rin si Sara Duterte, pati si Chis Escudero. Ang dapat nilang palitan, si Chis Escudero. Ang ipalit kay Chis Escudero, si Tito Sen kasi matino. Talo sa debate mga kababayan si Marcoleta na isang abogado na corner po. Hindi nangyari yung motion to dismiss. Na ipa-archive mga kababayan na lang. You see, 20 mga senador. Hindi umobra sa 5. Talo na kay Tito Sen mga kababayan. 19 pa pala, 24 man lang. 19 mga senador. Hindi umobra sa Magnificent 5. Lalo na po kay Tito Sen. Hindi na ipa-dismiss yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Kaya tama itong sinabi ni Terry Ridon. Walang rasonan niya para palitan yung aming speaker kasi mataas yung ratings ng Congress ngayon kaysa sa Senado. Ang lamang 6 points ang lamang sa trust ratings mga kababayan ni Martin Romualdez kaysa kay Escudero 51% na lang ang trust ratings ni Chis Escudero. Ang performance rating niya 49%, 59% lamang ng 10% si Martin Romualdez. Mas mataas pa si Martin Romualdez kaysa sa Vice Presidente, 54%, 57% ang trust. 50% performance, na wala mang performance, 59% ang Speaker of the House sa latest survey ng Tugunang Masa, Okta Research. So baseless po ang sinasabi po ni Amy Marcos. Ang dapat palitan po yung Senate President ninyo at saka dapat masipa na si Sara Duterte. Kasi hindi man magtatrabaho na daw siya kasi bumagsak yung ratings niya. O diba? Ang sub-sub sa trabaho yung ating Pangulong Bongbong. Tingnan naman ninyo mga kababayan, President Bongbong Marcos to bring home 446 million actual direct investments from state visit to India. Si Sara, 9 trips, 7 countries, 3 Netherlands visits. Yan sabi rito sa report ng Philippine Star. Where BP Sara has been traveling from 9 trips across 7 countries. The BP's passport has stayed busy even while her impeachment case heated up back home. Many of the trips tagged by the OBP as personal happened alongside key developments in her impeachment case, raising public questions about her time away from official duties. Kaya sabi ng mga netizens, fly high BP, it's more funds in the Philippines. Sabi ni Lina Garjula, a happy-go-lucky vice president, did not do anything for our beloved country, only to criticize. What a big shame, madam. Sabi ni Robert Saxor, yes to be president, so you could fly as far as you want and produce more piatos, cause the Supreme Court and the Senate will salute you.
So please run for president to become most powerful person in the Philippines. Sabi ni Nonet, Saras on a never-ending vacation, conveniently nowhere to be found just in case the ICC decides to drop by. Sabi ni CJ Singkwa, part-time BP, full-time travel vlogger. Sabi ni Maria Victoria Padua Baluyot, overseas vice president, dapat wala salary for you. Sabi ni broker Fiben, and take note, she's not traveling alone. How many of her staff are with her? Sabi ni Aw of Art, elevate your world tour with the Kabanang Bayan funds. Don't just spend lustay it like there's no tomorrow. Travel, lustay, enjoy, repeat. Sabi ni Elson Ubatay, please include Philstar the number of undies she brought during this trip. Sabi ni Mitch Padua, zero accomplishment as BP, zero accomplishment as DepEd Secretary. Kaya nga hindi pa rin makapanipaniwala yung performance and trust ratings niya. Dapat zero din. Pagkatapos si Amy Marcos, sasabihin niya, palitan si Speaker Martin Romualdez. Bakit papalitan ang sub-sub sa trabaho na Speaker of the House? Yung mga LEDAC bills, 100% na ipasa. Yung mga LEDAC bills na kailangan ng ating Pangulong Bongbong, kayo dyan sa Senado, anong natapos ninyo? O diba? Kaya nga yung performance ratings ni Chis Escudero at ng Senado, bumulusok, sumadsad. Alam ng ating mga mamamayang Filipino kung sino yung nagtatrabaho at kung sino yung namumulitika. Binabaliktad ninyo eh. You see? Bumanat si Congressman Abante. Shameful niya. Kaya iya ang mga sinabi ni Amy Marcos para kay Romualdez. Sabi ni Abante, pinabababa mo ang diskurso. Abante, nukes Amy Marcos over vindictive remarks. Nawa na si Amy Marcos sa kawalang modo. Nawa na ni Digong at sa Kanisara. Yan sabi dito, Pastor Congressman Benny Abante did not hold back in his response to Senator Amy Marcos' diatribe or verbal attack kay House Speaker Martin Romualdez and the House of Representatives in general. Sabi ni Abante, she was not content to cast her vote. She had to launch a shameful tirade, one that was as factually questionable as it was personally vindictive, sabi po ni Abante. Abante said, Senator Marcos' language in tone brought Senate oratory to a whole new low. He said, the deterioration of serious discourse in favor of cheap shots reflect poorly on the Senate and strain the relationship between the two houses of Congress. Sa demokrasya niya, we can have differing views, but as elected officials who are supposed to set an example for our people, we should recognize that how we present our views can be as important as the substance of our arguments. There was no need for insults, innuendo, and personal barbs. What the moment required were rational arguments, not reckless theatrics. Sadly, her language was more appropriate for a kindergarten playground, not a legislative chamber. Sinabon, mga kababayan, pinangaralan ng todo ni Pastor Congressman Benny Abante si Amy Marcos na napakawalang modo. At hindi man siya ganyan, nang dumikit sa mga Duterte na puro mga bastos ang bibig, puro mga walang iya. Naging walang iya na rin po si Amy Marcos sa pananalita, sa kanyang mga behavior. Nakakahiya, mga kababayan, na siya ay isang Marcos. Sabi ko nga, hindi man lang namana ni Amy Marcos ang gracefulness ng kanyang nanay na si Mrs. Imelda Marcos. Hindi mo maringgan ng ganyan, yung dating First Lady. So I think, hindi na pangaralan ng maayos itong si Amy. O talagang black sheep, suwail na anak. Isa pa naman po yung eldest. So, yung eldest, masama yung ugali. Pero si Irene Marcos, si PBBM, maganda yung mga ugali. Mababait po, hindi maldita
Pero si Amy Marcos, parang sinaniba na po ng kaluluwa ni Sara Duterte. Napakamaldita na po at tinupak na. Pari-parehas na po may tama ang utak. Sabihin mo yon si Sara Duterte, tinawag na tambaloslos si Speaker Martin. Si Amy Marcos, tinawag na bonjing. Kita ninyo kung gaano ka, no? Kawalang modo. Tama itong mga description sa kanya ni Pastor Benny Abante, congressman ng 6th District ng Maynila. Kaya sabi ng congressman, isipin nyo naman, nasa records ng Senado yan. Her words will have now a place side by side with the eloquent and elegant sentences of greats like Senator Claro M. Recto. Nakakahiya. Abante says Senator Marcos' remarks not only demeans the institution she represents but also threatens the committee between the legislative chambers that is essential for the passage of meaningful legislation. Kaya ang dapat po sa Senado, i-abolish na lang po. Pinalanghiya ng mga senador ang institusyon ng Senado. Ang dating kagalang-galang, ngayon po, itong majority sa mga senador, kasumpa-sumpa ang ugali at ang mga prinsipyo nilang ipinaglalaban. Walang kakwenta-kwenta na prinsipyo. Prinsipyo ng mga masasamang loob ang kanilang ipinaglalaban. Maling prinsipyo ang kanila pong pinaninindigan. Yung mali, naging tama sa kanila. Yung tama, ginawang mali. As prophesied in the Word of God, ganon ang mangyayari niya in the last days. Sakto po sa pinapakitang mga pag-uugali nitong ating mga senador. Imagine, gusto nilang palusutin si Sara Duterte. Nagbantaan, lantaran na nagbanta sa ating Pangulo. Hindi may paliwanag ang paggastos ng confidential funds. Pinagtatakpan itong ating mga senador. Kaya, no wonder, tumadsad yung ratings ng Senado. Pagkatapos, sasabihin ni Amy Marcos, palitan na niya ninyo yung speaker. Palitan ninyo si Chis Escudero. Sadsad ang ratings ng Senado dahil sa mga pinagagawa ninyong kabuktutan dyan sa Senado. Kaya sabi ni Terry Ridon, no reason to change House Speaker. Our ratings are higher than the Senate's. Basag ngayon si Amy Marcos. Yan napakalinaw po ang ratings. 57%. Si Chis Escudero, 51%. Ang performance, 49. 59 si Speaker. Paanong palitan? Ang palitan ninyo si Sara kasi bagsak ang ratings. Lahat pabagsak bagay yung dalawa. Hindi kasi may paliwanag niya yung paggamit ng confidential funds. Ito si Terry Ridon. Pakinggan natin yung press ko niya kanina. Magandang umaga sa atin pong lahat. Very important po siguro na banggitin muna natin yung pong ilang mga usapin mula po doon sa pag-archive ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. May mga mabibigat na mga salita na binitawan mula doon. Ang atin pong pagkakaalam, ito po ay dapat pagpapaliwanag ng mga boto kung bakit po kailangang i-archive o bakit hindi dapat i-archive ito pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero malaking bahagi po ng mga talumpati ay tungkol po sa mga pagtingin, kuro-kuro ng ilang mga senador, liderato ng Senado, laban po sa liderato ng House of Representatives. So, very important na linawin natin muli, nabanggit na ito kahapon na ilan sa ating mga kasamahan sa Kongreso na magkapantay at magkahiwalay. Yung pong Senado at Kongreso. So, ibig sabihin, wala pong pakialam yung pong Senado sa internal affairs ng House of Representatives in the same manner na wala pong pakialam ang House of Representatives sa mga internal affairs ng Senado. Ito po yung prinsipyo ng interparliamentary courtesy. So, malaking pagbasag po yung ilan sa mga talumpati dahil meron na pong mga binabanggit na mga masasakit na mga salita at pagpapangalan. Ibig sabihin, name calling laban po sa liderato ng House. Pero very important na balikan natin. Ang totoo naman yung impeachment proceedings ay hindi po tungkol sa mga personalidad. Hindi po ito tungkol sa ambisyon ng ilan, kundi ito po ay usapin ng katotohanan. Ito po ay usapin ng accountability
sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. Usapin po ito na accountability sa usapin po ng pagbabanta laban sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, at sa atin po ang House Speaker. No? So, ibig sabihin, hindi lang po ito usapin kung pro-Duterte ka o anti-Duterte ka. Ibig sabihin, hindi lang po ito usapin na kung magpalit ho ng muka, magpalit po ng akusado sa impeachment proceedings, ay magbabago po ang magiging paninindigan ng House of Representatives na meron pong sole exclusive power na mag-initiate ng impeachment proceedings. Ibig sabihin, whether si Vice President Sara Duterte po ito, whether kung sino pa humang maging Vice Presidente, Pangulo ng Pilipinas, Supreme Court Justice, kung meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng pondo ng bayan, pag meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, kung meron pong Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga confidential funds acknowledgement receipts, magpapatuloy po ang mga impeachment proceedings katulad nito. Si Vice President Sara Duterte man po ito o hindi. So, very important ho yung looking forward ng House as we move on from the archiving of the Senate of the impeachment proceedings. So, antayin po ng Kongreso, ito pong magiging resulta nito pong motion for reconsideration ng Korte Suprema. Kung ano man ho abutin nito, di saka ho tayo mag-usap muli. Pero I think yung pong Feb 2026 na refiling ng impeachment proceedings on the same articles, on the same reasons, katulad po ng paggamit ng confidential funds at pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, yun po ay magpapatuloy. In the event po na magpasya po yung 20th Congress, House of Representatives, na mag-refile at daanan po muli yung proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.